Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Aris Romano mula sa CRC Summerfield. Ngayong umaga, samahan po ninyo kami sa aming programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa umaga. Ngayong umaga, mapapakinggan natin ang isang verse mula sa Judges 19:16-21. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin upang hingi ng gabay ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, lumalapit po kami sa umagang ito upang hingin ang iyong gabay sa pag-aaral ng iyong mga salita. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isip upang wala po kahit na anong gawa ng kaaway ang makahadlang upang pag-aralan namin ang iyong mga salita. Nawa po Panginoon ang aming mga salitang maririnig, mababasa ay magamit namin sa pang-araw-araw upang kami po ay patuloy na lumago sa ilalim ng iyong pagmamahal. Huwag mo po hayaan Panginoon ang kaaway ang magwagi sa aming mga puso at isipan. Nawa po Panginoon ang aming puso ay maging isang matabang lupa upang ang iyong mga salita Panginoon ay tumubo dito Panginoon at aming maibahagi sa bawat isa. Panginoon, nawa po i-cover mo po kami ngayon ng iyong banal na dugo, banal na espiritu Panginoon. Huwag mo po kaming pababayaan sa mga araw na ito. Lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa pagsisimula ng ating gawain, samahan po ninyo akong basahin ang nilalaman ng Hukom 19:16-21. Narito, dumating ang isang matandang lalaki mula sa kanyang gawain sa bukid ng kinahapunan at ang lalaking ito ay taga sa lupaing maburol ng Ephraim at nakikipamayan sa Gabaa. Ngunit ang mga tao sa dakong iyon ay mga Benhamita at itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita ang manlalakbay sa liwasan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki, "Saan ka paroroon at saan ka nanggaling?" At sinabi niya sa kanila, "Kami ay naglalakbay mula sa Bethlehem, Huda hanggang sa dakong malayo ng lupaing maburol ng Ephraim. Ako'y taga roon at ako'y paroon sa Bethlehem, Huda at nga'y paroroon ako sa bahay ng Panginoon at walang taong tumanggap sa akin sa kanyang bahay. Gayunman, may dayami at kumpay sa aming mga asno at mga tinapay at alak naman para sa akin at sa iyong aliping babae at sa binata na kasama ng iyong mga lingkod. Walang kakulangan ng anuman." At sinabi ng matandang lalaki, "Sumainyo ang kapayapaan. Datapwat lahat ng iyong kakulangan ay nasa akin. Huwag ka lamang magpalipas ng gabi sa liwasan." Sa gayoy, pinapasok niya siya sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ang mga asno at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagsikain at nagsiinom. Sa talata ngayon sa Hukom 19:16-21, makikita ang isang maliwanag na halimbawa ng kabutihan sa gitna ng isang madilim na sitwasyon. Mula sa Hukom 19:11-51, ipinapakita dito na habang ang Libita, ang kanyang asawa at ang kanyang mga alipin ay naghihintay sa lugar ng Gibeah, walang sino man sa mga taga roon ang nag-anyaya sa kanila na manatili sa kanilang tahanan. Sa panahon ng iyon, ang pagtanggap sa mga maglalakbay ay isang mahalagang tungkulin, ngunit pinili ng mga tao na ipagsawalang bahala sila. May isang matanda na galing rin kabundukan ng Ephraim nakakita sa kanila. Tinanong niya sila lahat kung saan sila nanggaling at nang malaman niyang wala silang matutuluyan, sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan. Ako ang bahala sa lahat ng inyong pangangailangan. Huwag lamang kayo magpalipas ng gabi sa liwasan." Kaya dinala niya sa kanyang bahay at pinakain, pinainom at inalagaan. Ipinapakita dito mga kapatid na kahit maraming tao ang piniling huwag tumulong, may isa pa rin taong nananatiling tapat sa paggawa ng mabuti. Hindi niya hinayaan ang maling ginagawa ng nakararami ang maging batayan ng kanyang pagkilos. Pinili niyang ipakita ang malasakit at hospitality sa mga nangailala. It's a good reminder for us as a Christian. Tumulong tayo sa lahat ng nangangailangan. Ito man ay ating kapatiran o mga tao sa labas
labas ng ating simbahan. Magpakita tayo ng pagmamahal, pangunawa, habag at pagiging mapagkumbaba. Tularan natin ang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus nang tayo ay kanyang kinupko, pinakain at pinatuloy sa kanyang tahanan upang mabigyan tayo ng maayos at maginhawang buhay. Huwag tayong pipili ng mga taong ating tutulungan at kung tayo naman po mga kapatid ay tutulong, huwag tayo mag-aantay ng kahit na anumang kapalit. Tumulong po tayo ng may kagalakan sa ating puso. Hayaan nating si Jehovah ang magbigay sa atin. Tumulong tayo dahil ito ang nais ng ating Panginoon, ang magtulungan at ang magmahalan tayo. Pag nakatulong tayo sa iba, tiyak na masisiyahan sila. Hindi lang yun, higit sa lahat, mapapasaya natin ang puso ni Jehovah. At iyan din ang ating tungkulin na dapat nating tatandaan. Siya ang magpapasaya at ang kagustuhan niya ang masunod natin. Tandaan din po natin mga kapatid, sinabi sa Hebreo 13:2, huwag ninyong kalimutang maging magiliw at magpatuloy sa mga dayuhan sapagkat may mga taong nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. As a follower of Christ, handa dapat na magpakita ng pagmamahal, kabutihan at pagtanggap hindi lang sa ating mga kapatid kundi sa lahat. Hindi man tayo lagi nakapagpatuloy ng tao sa ating tahanan, maaari nating tandaan maging mapagpatuloy sa pamamagitan tayo ng oras, mga tulong, kabaitan at malasakit. Gawin natin ito ng may kagalakan sa ating puso. Gawin natin ito sa ikalulugod ng ating Panginoon. Gawin natin ang pagpapatuloy sa lahat ng taong naliligaw, sa lahat ng taong nangangailangan, sa mga taong nagugutom. Sa isang mundong nagiging makasarili, naway makita sa atin ang pag-ibig ng Panginoon sa paraan ng ating pakikitungo sa iba. At maipakita natin sa lahat ang pag-ibig ng Panginoon ay totoo. Ang Panginoon ay kumikilos at ang Panginoon ay buhay sa puso at buhay sa bawat tao. Hindi lamang sa oras ng tayo ay sumisimba, magpapakita ng kabutihan, kundi sa bawat oras ng ating buhay. Sa bawat oras na nangangailangan ng tulong ang ating mga kapatid, ang mga tao, palagi po sana tayong magpatuloy. Dahil nga po, sabi nga po sa Hebreo, nakakapagpasaya tayo ng mga anghel nang hindi natin nalalaman kapag tayo ay nagpapatuloy at tumutulong. At higit sa lahat, napapasaya natin ang puso ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay dumako sa ating panalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong aral. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon po ng mabuting puso ng kapakumbabaan, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay amin pong magawa. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng kalakasan upang kami ay makapagpatuloy sa mga tao sa lahat ng oras, Panginoon. Hindi po namin ito magagawa without your supervision nang wala po ang iyong tulong, nang wala po ang iyong gabay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maisagawa ang iyong nais dito sa lupa hanggang sa langit. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Jesucristo. Dahil po sa Kanya, nagkaroon po kami ng kalayaang makalapit sa iyo, makasamba, makapagpuri. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Palagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang pagkakaunawa natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita sa ganito rin pong oras sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo pong ibahagi ang video na ito upang maging pagpapala po tayo sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng oras, panahon at pagkakataon. Maraming salamat po.